Dito nga mga kabit, may pasabog ho itong si Congress Meow dito kay Risa Honticocac. Dito kasi mga kabit, nagsalita ho itong si Risa Hontiveros ukol sa mga kurap na politiko. Siyempre mga kabit, hindi naman ho papahuli itong si Congress Meow pag si Risa Hontiveros ang nagsasalita. Basahin ho natin itong sinabi ni Risa Hontiveros. Pinaglalaban natin yung anti-corruption at pinaglalaban yung restorative justice, hindi death penalty. Ito na naman po yung pinaglalaban netong si Makabayan na makabayan. Paano po natin nasabi makabayan? Yung piling-piling kang malinis na kung nga protektado yung mga kabataan, ikaw ba naman mga kabdi, yung kabataan na pinoprotektahan ho ni Risa, ayaw niya ho kasing nakukulong. Katulad ng mga 18 pababa. Bakit ho? Kasi nga mga kapatid, protektado ni Risa Hontiveros. Katulad na lamang yung mga may ginawang sobrang kahindig-hindig, nakakatayo ng balahibo. Tulad ho, kasi sa edad na 16 mga kapatid, diretsahan lang ho tayo. 16, 15, 17, may mga utak na ho yan. May mga utak na ho etong mga ito. Yung mga batang ganyan, pag nakagawa ng krimen, alam ho nila yung ginawa nila. Yan po yung mga pinoprotektahan ni Risa. Kaya dito mga kabdi, trumibat etong si Congress Meow. Ito, maliliit na contractors lang ang kalaban mo. Takot ka kay Marcos at Romualdez. Malaking katotohanan ho yan. Sino ho ba yung mga kaya niyang piga-pigain? Sila Hernandez, yung mga maliliit lang ho. Yung mga maliliit na contractor, pero pakinggan lang ho natin mga kabdi kung napangalanan o nabanggit na ba ni Risa Hontiveros etong pangalan ni Marcos Jr. Sa katiwalian at yang si Martin Romualdez. Pakinggan lang ho natin kung meron na kayo narinig. Diba? Reactionan ho natin kung meron. Kasi binabanatan ho niyan yung mga small time. Siya kasi mismo mga kabit, alam niya may 3 bilyong insertion siya. Diba? Meron din ho yan 700 na aligasyon po kasi sa kanya mga kabit. Yung dinadaw ito sa kanya. Ikaw naman, 750 million na ghost project sa Tarlac. Di ba? Ilalabas ba yan? Si Congress Meow din naman po yung naglabas niyan mga kabit. Kaya itong si Risa, lahat ng pambabanat niya, wala naman pong katuturan kasi hindi na naman niya pinapatamaan. Ito si Tambaluslos. Kalaban yung corruption. Takot ka nga doon sa ipinapataw ni Senator Bato na death penalty. Yung alam niyo na yung galit na galit din po kasi si Senator Bato diyan sa mga kurap, mga magnanakaw. 'Di ba? Takot na takot ho yan. Ayaw po kanilang yung death penalty kasi alam niyo na may mga kinalaman ho yung mga taong iyan. Ayaw po nilang ipatupad yung death penalty sa mga kurap na politician o politiko kasi ho, ikaw naman obvious na, di ba? Obvious na ho yung mga galawan nila. Kaya naman mga ka-update, i-comment nyo na ho ang inyong mga opinion, reaction, ukol dito sa pahayag ni Congress Meow. Kasi nga, totoo naman itong small time lang, yung binibira ni Hontiveros, hindi ho yung mga malalaking tao katulad ni Tambaluslos. Ibig sabihin ho ba yan mga ka-update? Sinasapalan ho ba siya ng bilyon ni Tamba? Tanong lang ho sa inyo mga update. Mga update, irekta na ho natin ito kasi ito nga si Remula, sakitin na nga mga ka-update may mga patutsyada pa. May mga patutsyada ho kay Pangulong Duterte. Kakalkalin niya raw ho lahat ng mga ginawa ni Pangulong Duterte noong nanunungkulan pa. Diba, isipin mo yun, malubha na yung sakit mo. Imbis na ituwid mo na yung sarili mo, pagkakataon mo na yun baka binibigyan ka na lang ng ilang araw ng Panginoong Diyos o buwan, taon, hindi po natin masabi. Kasi ho, yung sakit niya, leukemia, cancer. Diba? Hindi naman po natin ipinapanalangin na mawala na siya. Pero sana, ituwid niya na lang yung mga ginagawa niya kabalbalan, hindi yung pinupuruhan niya pa rin yung mga Duterte. Kaya mga kapatid, wag na ho natin pahabain ito. Kung bago lang ko kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang mga kapatid. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Yung plano niyang gagawin laban sa mga Duterte, lalo na si Tatay Digong. Sabi niya, we will dig it all.
Boying Rimulya will do his own investigation on PRRD's war on drugs. Talaga, we're gonna dig it all out. This was the statement of Ombudsman Boying Rimulya when he confirmed that his office will reopen the investigation into the war on drugs of former President Rodrigo Roa Duterte. We will dig up all the complaints there during the drug war. But alongside his declaration, many have criticized why Rimulya seems energetic in raising old issues and seems to question. Kaya isipin nyo, naglalakas-lakasan na lang yan si Remula kahit na malubha na yung sakit. Kasi nga mga kabit, ikaw ba naman sapalan kita ng malaking salapi? Hindi ka ba matutuwa nun? Di ba? Kaya anong ginagawa niya? Imbis na imbestigahan, etong mga nagnanakaw dyan sa flood control, uunahin niya yung Duterte. Siyempre, unahin natin yung past administration. Bakit? Kasi nga, may pera tayo dito kay Martin Luther King, kay Marcos Jr. Di ba? Kung hindi naman po yung sinasapalan ng pera, tingin nyo ba? Hindi niya babanatan itong mga nagnanakaw na politiko dyan. Kapangyarihan, pera, binibigay ho kasi sa kanya. Kaya, ang iimbestigahan niya, nililinis na ho nila yung istorya, mga ka-update. Iniuna ho nila si Pangulong Duterte, yung past administration. Diba? Inuuna ho nila yan, para nga naman, at iisipin ng tao, may ginawa palang ganyan si Pangulong Duterte, iisipin na naman ng ating mga kababayan, yung nakaraan. Yung simula 2016 to 2022. Isipin nyo kung hindi yan naging presidente, hindi tayo aayos. Hindi malilinis yung mga, alam nyo yung mga bangag sa daan, kahit nasaan na lamang singhot ng singhot. May mga nabibidyo ko dyan, dyan sa blew up sa Facebook. Diba, makikita at makikita mo. Sa panahon ni Pangulong Duterte, nawala ko yun, natakot lahat sila. Kasi alam po nila tinawag nga Berdugo si Pangulong Duterte, kinatatakutan ho siya. Dyan sa Davao. Alam po ng ating mga kababayan dyan yan. Kung hindi ho naging presidente si Pangulong Duterte, naghari na ho lalo talaga yung kasamaan. Isipin nyo sa 6 na taon niya lamang naging presidente, parang ang kulang na kulang. Yung gusto ng taong bayan, kahit siya na lang yung mag-presidente habang buhay, masaya pa siguro ho tayo. Di ba? Tsaka yung sinasabi ho nilang sinisiraan si Pangulong Duterte na lumaki yung utang ng Pilipinas, nanunungkulan ho siya. May resibo naman ho yan. May mga napagawa ho yan. Yung mga edukasyon ng kabataan, yung mga classroom, resibo ho yan. Yung mga, ang dami ho napagawa, mga ka-update. May mga pinirmahan pa ho yan. Yung 10 years na, lisensya, passport yung sa Seaman ho ata yun. Makikita nyo ho talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. Tignan nyo ngayon, ipagkumpara nyo kay Marcos Jr. Kung gaano kalaki yung utang ng Pilipinas sa loob ng 3 taon at hanapan nyo na resibo kung may maipapakita ho ba sila. Diba? Kaya never na never ho natin mapagkukumpara yung dalawang yan. Kasi ho, nagbibilang ka ng bituin sa langit na nagawa ni Pangulong Duterte at nagbibilang ka ng daliri mo kay Marcos Jr. Yan po yung pinagkaiba nila. Diba? Question whether it's a distraction to the billion-peso corruption in flood control projects that are hotly guarded by the public. Hindi naman nito, ang taong bayan, hindi naman otso-otso na hindi nakakapansin nito. Ang issue ngayon is corruption sa flood control. Yun ang issue. Ang inuuna ng Ombudsman, Duterte. Ayos talaga, no? Remember, when Rimulya once vowed not to use the office of the Ombudsman as a weapon against political rivals. Yeah, sinabi niya na yan. Hindi dapat i-weaponize ang office of the Ombudsman. Dapat maging patas tayo. So, patas. Didigapin niya ang lahat ng complaints ng drug war. Patas. Ano yan? Bubulangkatin niya o sisiyahan niya. Imbestigahan niya ang
salin ni BP Sara. Iimbestigahan niya ang yung paggamit ng kanyang confidential funds. I-review niya yung pagka-dismiss, pag-reverse ni dating Ombudsman Martires doon sa dismissal order ni then Congressman Joel Villanueva. Yun ang patas. Patas, di ba? O kayo nang humusga kung patas ba. Huhukayin lahat. Okay, tingnan natin ang people who reacted. Out of 5,000 people who 5,800 people who reacted, 4,200 tumatawa, 982 ang galit. 471 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So around 2% lang ito ang pabor sa kanya. 98% galit or tumatawa. Yan po ang ating ombudsman ngayon. Maraming sumusuporta. Sumusuporta sa tawa. Okay, basa tayo sa mga comments. Jonathan Tapay Vlog, unahin niya muna kaso ng anak niya. Yan po ang tugon ni BP Sara. Walang problema. Utingkayin niya lahat ang aking mga kaso dyan. Kailang pwede ba? Unahin muna niya yung kaso ng anak niya. Anak niya, wala daw siyang... Ayan, di ba? Katulad na lamang yan, siyempre malilinis ho niya yung pangalan ng anak niya. Malala naman kasi naging kaso niyan mga ka-update. Isipin mo, nahuli siya ng isang pulis. Yung anak niya absuelto. Yung pulis sinibak sa pwesto. Yan po yung kapangyarihan noong Secretary of Justice pa siya. Ganyan ho sila. Pag may kapangyarihan ka sa gobyerno, pag milyonaryo ka, kaya kang absuelto. Pero pagka average ka lang, average na Pilipino o mahirap tayo, wala ho tayong kakayahan. Wala tayong justice pag yan yung mga kalaban nyo. Diba? Isipin mo si Bagin yung pulis. Tapos yung anak niya, wala. Kinalimutan na. Hindi nakulong. Oo, yan po yung sinasabi nilang nasa may kapangyarihan, mayaman, alam nyo na. Diba? Wala silang problema sa kanilang mga anak kasi nga napalaki nila ng maayos. O, tama nga naman. Napalaki ng maayos. Yuwilin, papasin, Ginoo, tao pa ba yan nakita ko? Tata, hukayin mo, umpisahan mo na. Sige, bring it on. Porpila Abayon, the eyes speak if you are physically healthy or not. Agata Onasmak, patay na yung mga biktima. Mapatunayan man yan, wala nang may babalik na buhay. Saka, nandun na si Tatay Digong sa The Hague. Hindi naman pabalikin dito. What's the purpose na didigapin pa yan para ikulong ulit si Tatay Digong? Oh, yes! Kung ganyan ang purpose nila, buhayin nilang kaso. Para kung may kaso na, pabalikin nila si PRRD sa Pilipinas at dito makulong, dito usigin. Adi maganda. Kaya lang, baka ito, may pahayag siya noon. Nung hindi pa siya ombudsman na talagang halos wala daw ebidensya laban sa kay PRRD yung war on drugs niya. Wala daw. O kung meron man kakaunti, mahina. So inamin niyang mahina. So ito bang hukay ng mga kaso sa reklamo sa war on drugs para mayroong gamiting ebidensya doon sa ICC? Ayun, nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang. Ako. Hindi naman siguro masamang magtanong. So, sige po. Ombudsman Remulla, trabaho nyo yan. Pwede, hukayin nyo lahat. O, kumusta na yung missing sa Bongeros? Tapos naman ang paghukay sa Lake Taal. Nasaan na yung mga boto? Anong update na sa missing sa Bongeros na sinabing bibigyan ng hustisya? May hustisya na ba ngayon? Kung ako ang pamilya ng mga biktima, talagang kailangan ko ng hustisya.
Ang ganda yung nasimulan, bakit ngayon wala naman? Tumahimik naman. Sana ipagpatuloy, kailang wala na Nandito na sila, nakasentro na sila ngayon sa mga Duterte. Senator Bongo, kumusta na kaya ang itong si Trillanes? May nabasa akong post, lumiham ba siya o nag-request siya sa ICI na kung pwede ang ICI, patawag nila yung pamilya ni Senator Bongo sa ICI hearing. Isipin mo yun mga kapdate, si Martin Luther King naging state witness, tapos ngayon nalipat na kay Senator Bongo ang usapan. Ganyan ho sila manggipit ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Pero pagkapwa ho nila yung mga alam nila kung sino-sino naman yung mga kasabot nila dyan, hindi ho nila pinag-iinitan, nasisafe ho nila. Pero pinag-iinitan nila yung mga past administration at yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Diba isipin mo yun, ilipat kay Senator Bongo, anong kinalaman yan? Anong kinalaman yan sa mga pagnanakaw nyo ngayon? Diba? Obvious na pinangalan na si Romualdez, si Saldico, yung mga iba pa dyan. Pero sino binabanatan nila? Si Senator Bongo. Susunod na ho niya nila si Senator Bato, tsaka si BP Sara. Para lang ho makalimutan yung mga ginawa nilang kabalbalan, yung pagnanakaw nila dyan. Then, okay lang. Ang alam ko, walang itinatago ang pamilya ni Senator Bongo. Kahit saang investigasyon pa makarating. Alam ko. Kasi makikita mo yung mukha, pagsasalita, yung gawa, yung ginagawa ni Senator Bongo, talagang tunay na may malasakit. Kung ganito lahat ang mga opisyal natin sa gobyerno, nako, hindi tayo naghihirap. Napakadaming taong natulungan itong malasakit center ni Senator Bongo. Kaya natatakot sila sa kanya dahil siyang pinakamalakas na vice presidential candidate. O paano yan? 2028. President Inday Sara, Vice President Bongo. Paano ngayon? Kaya natataranta na sila ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Matinding Ombudsman Boying Rimulya na minsan na siyang nakipaglaban sa leukemia matapos sumailalim sa quintuple bypass heart surgery noong 2023 habang siya ay nanunungkulan pa bilang kalihim ng Department of Justice. Sa panayam kay Lucy Cruz Valdez, inilahad ni Rimulya ang matinding pagsubok na pinagdaanan niya. Ito ang pahayag ng Ombudsman. Noong 2023, na-diagnose ako na may sakit sa puso na kinakailangang operahan. Nagkaroon ako ng quintuple bypass at habang ako ay nagpapagaling, natuklasan na mayroon din akong cancer. Leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Grabe. Matapos ang 2 chemotherapy cycles, total body radiation at ilang bone marrow transplant, tuluyan siyang gumaling sa tulong ng sariling anak na naging bone marrow donor. Sabi niya, ang dugo ko ngayon ay hindi na dati kong dugo. Dugo na ito ng anak ko. Kami ay full match, kaya ako gumaling at maganda ang prognosis. Ito, kaya pala yung mukha niya noon, kawawa. So, ayun, gumaling siya. So, ano pong matutunan natin dito na tayo lahat ay kandidato na magkaroon ng ganyang mga sakit. So, grabe, no? Sakit sa puso, cancer pa, nagkasabay. But believe din ako sa kanyang fighting spirit at saka, siyempre, may pera Kasi kung wala kang pera sa mga ganyang sakit, hindi ka na, so, malaking tulong talaga ang So, ito, ang naalala ko is, yung quintuple heart bypass na kayang operahan ng
mga doctors natin dito. I think, I don't know kung anong ospital, sabi natin, St. Luke. Alam ko, yan ang isa sa pinaka magagaling, St. Luke's. So kung kaya, bakit itong si Saldico, na ganon din, sakit sa puso daw, pupunta pa ng abroad. Hindi ako maniwala dyan. Basta magagaling ang ating mga doctors. Hindi mo na kailangan magpunta ng abroad. Basta may pera ka dito. Ang dami ng mga foreigners na pumupunta dito nagpapagamot. Kasi nga, mas mura ang singil dito kumpara sa ibang bansa. So, ano daw, may bali-balita nun, I don't know how true, na parang hihingi ng travel authority si dating Speaker Martin Romualdez para magpagamot sa ibang bansa. Kaya naman dito Buhay nga si Ombudsman Rimulya dahil magagaling ang doktor natin. So, believe din ako, biruin mo yan, dalawang matitinding sakit nagsabay, then nalusutan niya. Wow! Congratulations, Ombudsman Rimulya. Kaya makita mo ngayon ang kanyang mukha, pangangatawan, medyo mas ano na siya. So, anong lesson learned? Ang buhay natin ay hindi sa atin. Hiram lang sa Diyos. Kaya nga, isa sa paborito kong kanta yung Hiram sa Diyos. So, maswerte tayo. Ako, I consider myself maswerte dahil wala naman akong masyadong karamdaman. Meron lang akong paminsan-minsan arthritis, kaya hindi naman tuloy-tuloy. May hypertension, kaya lang hindi pa naman ako nahihilo. Mataas ang cholesterol, kaya lang okay pa naman, malakas pa naman ako. Kaya lang, dahil nga, yung mga edad natin ganito, I'm 66. Wala na, last quarter o last 2 minutes na ang ating buhay. Pasalamat na ako kung Kaya yan mga ka-update, ano ho sa tingin nyo ang gagawin ni Boying Rimulya? Dapat niya na nga bang ituwid ang sarili niya at magbago, hindi na magpasapal sa pera? I-comment nyo naman po yan sa ating comment section mga update para naman po mapag-usapan natin yan. Tsaka ito mga update, ano po sa tingin din nyo ang mangyayari kay Risa Hontiveros? Re-rebat na nga ba kay Congress Mel doon sa pagsupalpal sa kanya na si Tamba ay hindi niya kayang banatan? At itong si BBM, binabanatan niya lang ho mga small time, yung mga poll guy. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.